Ang kaharian ng Diyos ay tungkol sa kagandahang loob niya na siyang buhay at bumubuhay sa atin, nagpapanatili at nagdudulot ng ating paglago at pag-unlad sa ating buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Sinabi pa ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay maitutulad sa isang taong naghasik ng binhi sa kanyang bukid. Natutulog siya kung gabi at bumabangon kung araw. Samantala, ang binhi ay tumutubo at lumalago ngunit hindi alam ng naghasik kung paano. Ang lupa ang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna ang lumilitaw, saka ang tangkay. Pagkatapos nahihitik ito sa butil. Kapag hinog na ang mga butil, agad itong ginagapas ng taong naghasik, sapagkat panahon na para ito'y anihin. Saan pa natin maihahambing ang kaharian ng Diyos? Anong talinghaga ang gagamitin natin upang mailarawan ito? Tanong ni Jesus. Ang katulad nito ay butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit kapag itinanim, ito'y lumalago at nagiging pinakamalaki sa lahat ng tanim. Ito'y nagkakasanga ng mayabong, kaya't ang mga ibon ay nakakapamugad sa lilim nito. Ipinangaral ni Jesus sa mga tao ang mensahe sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad ng mga ito, hanggang sa makakaya pa nilang makinig. Tuwing nangangaral siya sa kanila, ay gumagamit siya ng talinghaga. Ngunit ipinapaliwanag niya ang mga ito sa kanyang mga alagad kapag sila-sila na lamang. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay providence. Narinig po natin sa ating gospel ngayong araw na ito ang dalawang talinghaga tungkol sa kaharian ng Diyos. Una ay ang mga binhi ng butil na inihasik. Dumaan ang gabi, ang umaga, dumaan ang mga araw. Hindi napansin at wala namang ginawa ang naghasik ng binhi. Pero kusang tumubo yung mga binhi. Nagka-usbong, nagka-ugat, tapos umusbong yung dahon, lumago, at ito'y namunga. Pero walang ginawa yung naghasik ng binhi. Siya'y natulog, ginawa niya yung mga pang-araw-araw na gawain niya. Wala naman siyang ginawa para patubuin yung binhi ng kusang tumubo yung binhi. Kung meron man siyang ginawa, minimal, aalis yung mga damo o kaya bibigyan siguro ng fertilizer, no? Patutubigan. Pero yung mismong pagpapatubo ng binhi, wala namang ginawa yung naghasik. Pangalawa ay yung binhi ng mustasa na itinanim at lumago. At sa sobrang laki, naging puno, ito'y pinamugaran ng mga ibon. Hindi ko alam kung anong klaseng mustasa yon, pero yun ang kwento sa ating parable. Pero ano bang gustong sabihin sa atin ng dalawang talinghagang ito? Ano ba yung kaharian ng Diyos? Mga kapatid, bago natin pag-usapan yung paglago o paglaki, pagtubo, pamumunga, lagi nating tatandaan that the kingdom of God is about providence of God. Ano yung providence? Kagandahang loob ng Diyos. Ang Diyos ang siyang nagpapatubo ng mga binhi. Ang Diyos ang siyang nagpapalaki, anuman ang marating, anuman ang maabot ng mga binhing itinanim. Kung ito man ay pamugaran ng mga ibon, pamahayan ng mga ibon, it is all about God's providence. It is all about kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. At ito yung mahalagang matutunan natin sa buhay. Tayong lahat ay nabubuhay dahil sa kagandahang loob ng Diyos.
kung ating babalikan yung ating humble beginning. Napakahalaga po nun, yung ating humble beginning. Mula sa sinapupunan ng ating ina, tayo isinilang, tayo ay lumaki. Hindi naman, nung tayo naman ay naging bata, hindi naman natin concern yung kayamanan kahit mayaman yung pamilya mo. Pero bilang bata, simple lang naman ang hangarin ng bata. Yung yakap ng isang ina, arugan ng kanyang magulang, pagmamahal ng mga tao sa kanyang paligid. That's how humble and simple it is. Hindi naman naghahangad ang bata ng magagarbo at mga mamahaling gamit at kung ano pa mang material na bagay. Simple lang, pagmamahal. Mahalaga sigurong balikan natin, ano nga ba ang ibig sabihin ng kaharian ng Diyos? Yung kaharian ng Diyos, ibabalik tayo sa ating humble beginning. Huwag natin kakalimutan na tayo ay nanggaling sa kasimplihan, sa kaliitan. Nanggaling tayo sa maliit, subalit mayroong potensyal. At ang naghatid at nagdala sa atin doon sa potensyal na yon na tayo ay tumubo, lumago at mamunga, walang iba kundi ang grasya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos, ang kagandahang loob ng Diyos. At ito yung gustong makita, gusto ni Jesus na makita natin, maunawaan natin, na anuman ang narating natin ngayon, it is all because of the goodness of God. The providence of God. Kaya wala tayong dapat ipagyabang. Walang dapat ipagmalaki sa kapwa. Hindi dapat ito maging basihan ng dangal at dignidad natin bilang tao. Dahil ang ating dangal at dignidad bilang tao ay palaging nakaugat sa ating pinagmulan at yan ay ang Diyos. Ang kagandahang loob ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga na ating bigyang pansin. Kung gusto nating pagharian tayo ng Diyos, kilalanin natin ang kanyang kagandahang loob. Tayong lahat, mahal ng Diyos, biniyayaan ng Diyos, at tayong lahat ay pinakitaan ng Diyos, pinapakitaan ng Diyos ng kanyang kagandahan ng kalooban. Kapag hindi mo pa ito nakikita sa sarili mo, baka hindi ka pa lubos na pinaghaharian niya. Kaya hilingin natin sa araw na ito na makita ang kagandahang loob niya sa buhay natin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat po sa lahat na iyong biyayang kaloob sa amin na nagpapakita ng iyong kagandahang loob. Tulungan mo kami na makatugon sa iyong kabutihan araw-araw. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.